Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm Denise Tan. We serve you stories and conversations until 3 p.m. So do stay with us. And I'm Lourdes Vera, ika nga ng The Great Juan Ponce Enrile. Gusto ko happy ka, and the happiness is always a choice. So choose to be happy and choose to be right. Choose the show Afternoon Delight. Okay, it is Thursday, October 3. Palapit na tayo ng palapit sa ating goal every week. Ang weekend. Short term, long term. Good for you, meron kang short term goal. Wait lang, may bumubulong sa akin na sabi, nasa na daw yung intro mo, yung impersonation na request ng ating viewer. The Donald Trump and Yun! the best. Ganun yun. Mamaya, kulang pa ako ng, wala pa tayong burger at saka Wala pa. Favorite pagkain yun ni Trump eh. Nako, hindi yan ang ating delight of the day ngayon. Pero, eto okay to ang ating chosen delight, tipas hopya. Dahil maraming hopya, hopeful na makasungkit ng posisyon sa 2025. Yung pala yung dahilan kung bakit tayo nag-hopya. Yun daw, pero alam ko, I'm sure meron kang info dyan. Pero bago ng lahat, alokain kita ng hopya. Because I Sumundot hope na ako ya kanina. like it. Ay, sumundot na ako kanina, bilangin mo. Sumundot ka na. Wala na. Siyam na lang. Hopya Monggo mula ko sa Tipas. Oo. Ang Ibayo Tipas, of course, ay isa sa mga lumang-lumang barangay ng Taguig. Ano? In fact, ang Ibayong, ang ibig sabihin daw ng Tipas, yung parang tukat, dahil maraming farming community siya dati, at yung Ibayo ay meaning beyond. Ano? 1980s lang, fairly recent lang, kumbaga, nagsimula ang negosyo ng paghohopya dyan sa Taguig. Para 1980s, a Belen Flores built the Tipas Bakery para mag-compete doon at mas mura, mas affordable para sa mga, compared sa mga ginagawa doon sa Binondo, sa Chinatown. Ano? So, an industry was born kasi naggayahan yung mga magkakapitbahay. Ito, ang bread house na dito ay isa sa mga maraming gumagawa ng Tipas Hopya. And what makes Tipas Hopya different is yung pagka-flaky niya. No? At pag kinagat mo, yung lasa niya, yung texture, yun talaga yung tipas at hindi yung parang nabibili mo sa iba yung bahagi ng Maynila. At ito yung Hopya Monggo. Tsaka natuwa ako dun sa box, Alam mo, parang yung color and yung pattern ng box, parang sobrang iconic talaga nung... Correct. Pag nakita mo yung box, kahit malayo, alam mong hopya. Pero, meron din na kulay blue, pero checkered rin. Parang meron yata silang standard. Pero anyway, parang what makes Tipas Hopya different from everything else but of course, yung nabanggit natin pati yung packaging din. Yeah. So, we hopya like our show Ayun naman today. pala. Alright, at this... Oo. So, Bilang Pilipino, bilang Pilipino. okay, let's head on to the center of the action, ang Comelec setup sa Manila Hotel, Tent City. At nandun ang ating mobile journal, Mary Mon Reyes. Mary Mon, okay, sino ba ang mga latest na nag-file dyan? So far, what do we have? Yes, Lord Denise, so far, sa pangatlong araw ng filing of COCs dito nga sa Manila Hotel Tent City, lumabas na ilang mga prominent faces. Bukod kahapon, sila Senator Amy Marcos, sila Senator Ping Lacson, Lito Lapid and such. Ngayon, nandito dumuting kanina ang aktor na si Philip Salvador under PDP Laban o yung Partido Demokratikong Pilipino. Kasama niya rin si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo na hopeful senatorial re-electionist. Sinamahan sila ni Senator Robin Padilla para nga magpakita ng kanyang suporta sa mga hopeful na mga kandidato. Sabi ni actor Philip Salvador, sa first senatorial bid niya, hindi lang daw siya basta-bastang aktor, kaya niya rin daw magbigay serbisyo sa publiko, and if ever nga na magkakaroon ng pagkakataon, peace and order daw ang tanging plataforma niya. Ito naman si Doc Willie Ong din, dahil ongoing pa yung treatment niya sa hindi disclosed na ospital abroad. Ang nag-file ng kanyang candidacy dito ay ang kanyang asawa na si Doc Liza Ong. And emotional ito kanina at nagbigay pasalamat siya sa mga supporters ni Doc Willie Ong. At nung sinabi naman, nagbigay update din ang kanyang spokesperson na si Gilbert Lawenco, faith-based ang mangyayari sa pangangampanya ni Doc Willie Ong kung sakali man na magiging official candidate siya. By November,
hopefully makakabalik na raw sa bansa itong si Willie Ong at kakayanin niya naman daw simulan at mag-participate at maging active doon sa kampanya by December. Pero i-maximize niya ang online campaign. Medyo magiging limited yung physical campaign na isasagawa niya. Pero again, tuloy pa rin naman hanggat maaari yung pagtakbo ni Doc Willie Ong. Senator Bato de la Rosa naman, under PDP laban, public order, national defense, yung patuloy na paglaban sa illegal na droga, ito pa rin yung mga tututukan niya. And kay Senator Bongo naman, healthcare system ang hopeful na matutukan niya kung sakaling mabibigyan ng pagkakataon. Nung natanong natin, kinumusta natin si former President Rodrigo Duterte kung kumusta ba siya, may plano rin ba siyang tumakbo for a senatorial bid. Ang sinabi dito ni Senator Robin Padilla kanina, he's physically well, okay naman daw siya at may capacity tumakbo for senator. Pero sinabi naman ni Senator Bongo, wait and see hanggang sa huling araw daw ng filing of COC dahil hihintayin pa natin yung desisyon ni Duterte kung siya rin ba ay tatakbo. Lord Denise? Mary Mon, parang ang dami mo nabanggit na pangalan. So malayong-malayo ba yung galawan dyan ngayon sa 10th as compared to the first and second day na ang description medyo matumal daw? Yes, sobrang dami na rin na nagpakita ngayon kasi noong first day, 17 senators, 13 party list groups or organizations yung mga nag-file. Day 2, 10 senador kahapon to, 11 party list groups. So total so far, 27 senators and 26 party list group ang nag-file. Pero nung nasama natin yung araw ngayon, halos pareho for senatorial hopefuls at party list nominees, umaabot na sila ng tig 30, kaya marami na. Other prominent faces and big names inaabangan pa natin pero so far wala na. Pero sabi kasi kanina dapat daw nung umaga ay inasahan na pumunta dito si Senator Pia Cayetano. Baka rin dapat mag-file siya pero dahil hindi natin nakita, baka sa mga susunod na araw pa sila pupunta rito. Denise. Alright, nakita daw dyan si, tama ba, Brian Poe. Naku, hindi natin siya nahagilap ngayon. Pero kung sakali man na meron pang ibang prominent faces na pupunta dito, aabangan pa natin lalong-lalo na tomorrow, October 4, maswerte na araw daw ito sa Feng Shui. Kaya baka meron pang ibang malalaking mukha at pangalan ang pupunta rito, especially sa last day sa October 8 kung saan baka meron pang manunorpresa sa kanilang pangangandidato. Yung 8, ang swerte, Oo, di ba? last day pa yun. Yung 4, medyo delikadong numero it yata sounds yun, kasi di ba? yung Chinese word is similar to the word death. Okay. Oo, Kala kaya ko yung 4 na iniwasan. kanto ng kabaong. Ay, yun din, Oo. Okay, Mary Mon, meron bang mga makukulay na mga karakter na nag-file dyan? Alam mo naman yung sinasabi ko, di ba? Yung mga Daniel Magtira types, mga ganyan. So far, wala pa masyado ulit. Kahapon yung pinakanakita natin na itong mga makukulay na aspirants ay marami-rami sila. Pero so far kanina, merong iilan na hopeful. For example, si Jose Bonilla, 31 years daw siyang nag-serve as a public servant from Agusan del Sur. Former scholar daw siya ni former President Marcos and sinasabi niya hindi raw siya nuisance candidate. He came out as a member ng LGBTQIA+ community pero ang nasabi niya kanina, no siya sa same-sex marriage. Alam niya na hindi siya mananalo pero susubukan niya pa rin daw itong kanyang pagtakbo. Meron namang iba pa dito pero hindi rin nagpa-unlock sa interview kaya inaabangan pa natin. Meron pang 2 at 3 oras pa bago matapos ang pangatlong araw ng pa-file ng COC kaya baka meron pang pupunta dito. Alright, so abangan natin yan. Meron pang ilang araw hanggang magtapos ang filing of certificates of candidacy. So maraming salamat sa iyo. Mary Mon Reyes sa Gulat Live mula dyan sa 10th City ng Manila Hotel. Yes, Denise. Hopya? Hopya. Natikman mo na ba? Ha? Natikman mo na? Kakatutubrush ko lang pero munggo kasi yan kaya ibibigay natin yan kay Diego Castro. Para sakto, Good no? for gout. Good for him. Saktong-sakto talaga. Saktong-sakto. Oo. Pero again, balikan natin yung report ni Mary Mon, medyo malayong-malayo dun sa day 1 kasi nung day 1 all throughout the day, halos ang description na binibigay natin ay matumal talaga. Ngayon, nagsusulputan na ang mga hopefuls. Parang, ibig sabihin ba, kung matubal, hindi ganong karami ang interesadong mag-file sa mga national positions? Or naghihintay talaga sila ng last, siguro feeling ko dapat 2 araw lang. Dapat? Di ba? Baka naman masyadong hectic yun kung 2 araw lang. Oo, kasi isang linggo masyadong masyadong maluwag yun. Pero anyway, ito nga ay para mapag-aralan ng mga kababayan natin kung sila ba ay tatakbo o hindi. Gayahin yung ibang mga kandidato, talagang desidido talaga sila. Okay, so balik NCR naman tayo. Balik Maynila.
Okay, Manila Mayor Honey Lacuna Pangan has filed her candidacy for re-election. And for details, we have Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, nasan ka ngayon? At mukhang nasa loob ka ng sinihan dyan sa tapat ng City Hall. Tama ba, Julie Baiza? Yes, Lord, nandito tayo sa loob ng sinihan sa SM Manila, no, kung saan nga nagaganap yung filing ng COC. So kaninang umaga, nakapag-file na nga ng COC sina Manila Mayor Honey Lacuna Pangan at si Vice Mayor Yul Servo. Natanong na rin natin kanina sa ambush interview, binanggit ni Mayor Lacuna na August pa daw sila last nagkausap nitong si former Manila Mayor Isko Moreno, kung saan nagpaalam daw si Moreno na tatakbo siya bilang mayor. Ang sabi ni Mayor Honey, wala raw siyang naging reaksyon noon kasi iniisip raw niya ano kaya ang dahilan ni Moreno sa planong pagbabalik nga sa posisyon. Klaro raw kasi yung naging pag-uusap nila noon na hindi na nga daw yan ulit tatakbo dahilan para masabi nga niya before na she felt betrayed. Sakali man nga na ituloy yung pagtakbo, ang message ni Mayor Honey, I wish him well at good luck. Pero kung siya yung tatanungin, confident siya na mananalo siya sa pagka-alkalde sa darating na eleksyon. Marami pa raw siyang plano sa Maynila at ipagpapatuloy yung mga nasimulang proyekto. Oh. Lord Denise? Oo. Julie, napapag-usapan to si Mayor Isko. Ano bang balita? Kailan ba siya magpa-file ng kanyang COC? At sino bang natutunagan natin na magiging vice mayor niya? Actually, meron pa. Lumulutang, yung pangalan naman ni Mocha Uson. Oo, tama. Una yung kay Mocha Uson, sinasabi nga na magpa-file siya ng Certificate of Candidacy bilang konsehal. So, inaabangan natin yan kasi may information na pwedeng nga siyang mag-file or may plano siyang mag-file. Sa kay Mayor Isko Moreno, hanggang ngayon wala ngang kumpirmasyon or any statement from his camp na kakandidato or magpa-file siya ng COC. Although si Chi Atienza naman, very vocal naman siya. Sinabi nga niya before na she will file with Moreno. Okay. So, interesting ito. Nakikita natin kanina yung mga videos, So, ito ba mga supporter, kasama ba ni Honey Lacuna yung mga supporters niya as she marched to the filing center dyan? O hanggang saan ang maari lang maghintay ang mga supporters? Lord, yung video sa Kartilya yan kanina. Doon nga kanina sinisigaw nga nila na nagpasalamat si Mayor Honey at sabi niya, maraming salamat sa mga hindi nagtaksil. Ay! Naitanong nga rin namin yan kanina. Wow. Sabi niya, wala naman daw siyang ibig sabihin doon sa sinasabi niya, Tapos, yung mga nakapasok, ang pwede lang pumasok dito, although sinihan siya at malaki, 3 companions ng isang magpa-file ng COC. So, limitado lang din kasi 6 na distrikto yung kino-cover dito. So, kung sabay-sabay nga naman na mag-file, madami, medyo mapupuno talaga siya. Sulit, pero kanina paglabas natin sa loob, sa hallway, maraming mga supporters. So, yun, hindi naman napigilan kasi anytime pwede naman silang pumasok sa entrance ng mall. Oo. Julie, ewan ko kung nandun ka kanina nung kinukunan yung pagkilos dyan ni Mayor Lacuna sa may Kartilya. Pero very interesting kasi yung lugar na yan. Kasi if you remember, yung area na ay notorious, lalo sa kanyang, sabihin natin, aroma, yung kakaibang simoy, yung amoy dyan. At sabihin lang natin na hindi talagang mamamatay ka talaga sa loob. Dying inside talaga ang magiging reaction mo. Pero ito ba napanatili? Dati kasi malinis na yan Bagamat paminsan-minsan may maliligaw na konting inatapakan ni Mayor Isko dati, Malinis pa rin ba ngayon, na-maintain ba yan? O medyo nag-iba na ang kondisyon, Julie? Kasi salamin daw yan Kanina, Lord, wala tayo dyan, kasi dito tayo naka-deploy sa COC filing. So, binabatayan din natin kung sino pa yung mga dumarating kaninang umaga. So, ang binonitor natin is based on video then from Asenso Manileño. So, yung video feed nga na nakikita natin. Julie, one name that's also now in the mix is Sam Verzosa. Anong update sa kanya? Tinanong natin siya, Denise, kung
Kasi na-anunsyo naman niya before na magpapel siya ng COC. So tinanong natin kailan, ang sabi niya on October 5 daw. So ayun, isa pa sa aabangan natin kasi nasabi na rin niya doon sa kasabay nung pagproklama nga niya na kakandidato siya, isang tututukan daw niya ay yung mga programa para sa senior citizens, particular yung pagbibigay nga daw ng pension or pagtataas ng pension. Isa pa daw ang pagbibigay ng masarap na pagkain kasi sa mga mahihirap ng mamamayan kasi alam daw niya yung pakiramdam na parang mahirap ka na nga, hindi pa masarap yun na ibibigay or kinakain mo. Okay yun ah. Oo. Kaano-ano ba niya si Gardo? Hindi ko alam kung ano niya si Gardo pero kilala ko ang girlfriend niya. Sino? Si Rian Ramos. Tama nga yung info mo. Wait lang, curious ako, Julie. Balikan ko yung sinabi mo about Sam Versosa. Sinabi niya na alam niya yung feeling ng, ano yon, pag hindi masarap ang kinakain? Nang nagugutom? Parang nauunawaan daw niya yung pakiramdam na kumbaga parang mahirap ka na nga and hindi pa din masarap yung kinakain. So parang nag-name din siya ng mga possible brands ng food items na gusto niya ipamahagi. For example, siguro mga relief goods or kung magkakaroon man ng other social projects for them. Interesting. Kailangan pala maging mayor ka muna para mapatikim mo ng Hindi. Anyway, Julie, si Vice Mayor Yul Servo, nakasmile lang siya lagi, ano? Oo nga. Di ba? Parang nakangiti lang siya lagi, parang good vibes lang siya lagi. Okay, ito ba, malalaki ang ang populasyon ng mga barangay sa Maynila, no? At ang sabi nga nila, ang nakaupo sa City Hall, makapangyarihan din talaga kung tutuusin mo. At Julie, kung wala nang iba, meron bang mga nag-file dyan, if ever, na mga, sabihin natin ng mga strange or very colorful, eccentric characters, kumbaga? Sa pagkaalkalde lang yung isa, nung first day ng filing, yun ng si Alvin Caringales, yung environmental activist. So, siya lang yung nag-file, siya yung first na nag-file for mayor. So far, walang ibang nagpa-file din na for vice mayor or other positions. Sa mga councilor kasi, yung mga sinasamahan dito, yung mga at least yung mga nakakausap natin, either re-electionist or may basketballista, merong chief of staff na ng mayor ng konsehal na tapos na yung term. So parang kumbaga may mga connection lahat eh. So far wala pa yung mga kakaiba or medyo parang baguhan or unique yung sa paningin natin. Grabe, no? Parang territory, may sort of territorial ang mga tumatakbo. Pero malaya naman tumakbo ang lahat. Oo. Julie, malaya ka rin na sabihin sa amin kung anong palabas sa sinihan sa katabi niyan. At dyan ba, pagpasok mo dyan sa filing area, may binibenta mga popcorn? Wala nga, Lord eh. Yun nga yung malungkot, Kasi ang sabi nga ng mga nagko-cover dito, masarap sana. Habang naghihintay tayo kasi hindi naman parating puno ng tao dito. Doon kasi hinihintay mo kung sinong darating. Masarap sana kung may popcorn tayo. Diba? Pero wala nga nagbebenta eh. Gusto ko yung pag-confirm ni Julie ng walang popcorn. May paghihinayang sa kanyang boses no? Na talagang Dama mo eh. dama talaga. Oo. Talagang dala mo na she's dying inside. On that note, nasingit ko pa yun. Maraming salamat sa iyo ang ating Mojo mobile journalist Julie Baiza. Ingat ka, Julie. Okay, binabati natin lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Ron and Ella Francisco, hello sa inyo. At sa lahat po na nag-enjoy sa radio drama kanina sa 92.2 FM na pinamagatang happy ending. Sana magkaroon ng happy ending ang ating araw at weekend. Sino mga present? Tita Denise. Teka, dito sa sa Facebook, nandyan of course si Alex Fuentes. Alex. Sabi niya, may mga stickers. I'm listening, you are the best. Sabi naman ni Nico Cabales, okay din natin yan. Hi, Idol Lourdes and Denise. Mojo Ivan, hindi pa natin papakita si Ivan. And Von Merrimon, Jam-Pack Thursday afternoon. Elmo Cardenas, Sir Lord, takbo ka ng congressman ng Marikina, baluarte mo naman Marikina. Hindi po ako taga Marikina. Oo. Tumatakbo lang ako doon sa sports complex. Ayan, nako. Saka sa River Park. Pati mga aw-aw ko, pinapatakbo ko doon. Pero wala sa natin yung politika, no? Magandang lalaki lang talaga tayo. Sabi ng
man makatawa yun. Hindi! Natuwa lang ako. Gusto ko yung mga self-affirmation na ganyan. Oh. Sabi ni Hey Epic, hello mga tito at tita. Hello po sa inyo. Hey Epic, suki natin yan. Etong, naku, meron ditong saloobin si John Centilleses. Oo. Magandang tanghali, Sir Lourdes and Miss Denise. Magandang hanap buhay ang politics eh. I will not disagree with that. Sabi naman ni Eme lang, may mga binanggit siyang pangalan na wag daw iboto. Oo. Well, tingnan nyo na lang, based on experience, yung mga binabanggit mong pangalan, yung ilan doon, ano ba ang mga nagawa nila, mga nasabi nila, at ibase mo yun sa mga pinangako nila dati, kung yun ba'y natupad o hindi. Sabi ni Ross Randalye, yung next delight daw natin is wine and cheese, pero yung amoy paa. Ay, gusto ko yun. Oh, Kasi nagme-make sense yung amoy paan na cheese pagkasama yung wine. wine, And I correct. swear to God, pag natikman mo yung kombinasyon na yun, Alam mo, may binubuksan siyang flavor profile sa bibig mo that you never knew actually existed. correct. Alam mo, natutuwa ako sa mga viewers natin na natutuwa ako dahil gusto nila tayong pakainin ng masarap. Pero Opo. talagang parang yung budget kailangan pataasin eh. Wine and cheese, tapos yung susunod naman, Alaskan king crab. Meron dito dyan, pero di ko masyadong type. Sorry ha. Meron yan sa Sofitel dati, sa buffet nila. Pero nakakatakot yung itsura niya, parang yung malaki-malaki spider. Kasi at siniserve yan ng malamig. Mas masarap pa rin para sa akin yung mud crab. Pero thank you for the suggestion. Sabi naman ni Elmo Cardenas, masarap daw yung Uber Hopia. Uber Hindi Hopia. ko alam yung... Baka ube. Baka nag-autocorrect lang to. Uber daw eh. Baka naman nagsiserve na ng Hopia yung Uber. Hey, of course, si Mark Robert, good afternoon po. Okay, thank you Ace Enriquez sa suggestion mo. May chance ba na makabalik ang kontrabando? Tanong ni Oni L, aka DJ Sensui. Oni, wala. Paolo, magpatakbo na rin tayo ng director, scriptwriter sa Senado, tapos taong bayan ng producer, financier. Ay, Hindi ganon. na kailangan dahil kita mo naman, you elect clowns, sabi nila, you get a circus. You see. Again, we're inviting... Meron pa ba? At sana, sabi, sana mas madalas po ang word of the Lord tulad po dati, sabi. Mark Robert, sabi ni Lloyd Chongco, Bayaw for Senator. Si Bayaw ay hindi ko alam kung magpa-file siya ng candidacy sa kanyang party list. Bagong alyansa, ng... nga. Anyway, oo. Alright, sige, balik muna tayo sa COC. Let's check out other sites in the country where filing of the Certificate of Candidacy is also happening. Okay. In Batangas, star for all seasons and seasoned politician Vilma Santos Recto has filed her Certificate of Candidacy for Governor of the province. Her children, Luis Manzano and Ryan Christian Recto, are also joining the local race. Luis will run as Vice Governor while Ryan Christian is gunning for Congressman of the 6th District of Batangas. In Caloocan, former Senator Sonny Trillanes has filed his COC as mayoralty aspirant. Trillanes says the current state of the city motivated him to pursue the post. He filed his candidacy with running mate PJ Malonzo. All right, over in Cebu City, suspended Mayor Mike Rama is back in the race. And One News Cebu desk editor Dale Israel is here to talk about that. So Dale, the race is on na ba talaga? Maayong... Mayong hapon, Lord and Denise. We're coming to you live from the Comelec in Cebu City. And just this morning, the group of suspended Cebu City Mayor Michael Rama has filed their certificates of candidacies. Rama is seeking re-election as mayor. This time, his running mate is Cebu City Councilor and former PBA star Gondon Ontiveros, since there is a fallout between Rama and longtime ally, acting Mayor Raymond Garcia. There are new faces in the slate for councilor since some of the incumbent councilors have shifted to the Kusog party of acting Mayor Raymond Garcia, who will also be running for mayor of Cebu City. Rama is running under the local Barong party and is also a member of the PDP, which is led by former President Rodrigo Duterte. On the other hand, Garcia is an ally of President Bongbong Marcos. So more or less politics here in Cebu City is mirroring
that of the politics in the national scene. There was a fanfare during the filing of COC's drum and bugle corps, colorful costumes, and balloons worn by supporters. The group first attended a mass at the nearby Cebu Metropolitan Cathedral, and after which they held a parade going to Comelec office near the Basilica Minor de Santo Niño. There will be 4 prominent contenders for mayor of Cebu City. That includes Raman Garcia, and the other contender is that of Bando Osmeña, Pundo Kaoswagan, Cebu City Councilor Nestor Archibald. Former Cebu City Mayor Tomas Osmeña will be his vice mayor. Another candidate who wants to run for mayor is former Customs Commissioner Yogi Ruiz, who is also a former PIDEA Region 7 director. That is it for now here in Cebu City, Comelec. Back to you guys, Oo. Lord Okay. and Denise. Dale, patanong lang, mabilisan lang ito. Major city talaga, of course, major area ang Cebu at ang politika dyan ay mahalaga rin na pag-usapan natin. Ano ba yung mga issues, mga pressing issues ngayon na na pagtatalunan ng mga kandidato at kailangan i-address at election issues talaga? Well, the problem here in Cebu City is similar to the problems we have in Manila, and people are people are really waiting for the solution on the traffic in Cebu City and also the flood problems here in Cebu City. So that's what that's the talking point for candidates on how to solve these problems in Cebu City. Lord. Oo, pakisabi, bad news, parang walang solusyon yung traffic. Okay, anyway, thanks for the updates. One News Cebu Desk, Dale Israel, who is also the editor of the Freeman publication. So, time out muna tayo, no? Marami pa kaming kwento sa inyo. So do stick around. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thanks for staying with us. Apart from higher vehicle parking rates now in force, NAIA will also charge higher aircraft fees amid modernization efforts. And the full story from News 5 correspondent Gerard de la Peña. Apart from higher vehicle parking rates that were implemented at the NAIA starting yesterday, fees of aircraft that use the airport have also increased. This include fees for parking, landing, and takeoff. The DOTR confirmed this increase based on an administrative order issued 2 weeks ago. And according to the airlines, the new rates are quite substantial, which are 60% to 300% higher depending on the size and weight of the aircraft. DOTR Secretary Jaime Bautista admitted that there is a need to raise various airport rates so the San Miguel-led new NAIA Infrastructure Corporation, NAIA's new operator, can recoup their investments on the rehabilitation projects. The last increase was in year 2000, no? So for the last 24 years, there were no increases in these fees that we charge to the airline, no? And if you will compare the rates that we have before the increase, we are the cheapest in Asia. The reason for this is for us to be able to generate revenue, no? Especially the concessionaire, for them to be able to finance the infrastructure requirements, to modernize the airport. But with the added fees, there is now a concern that this will have an effect on ticket prices. Bautista said this is expected. If it will increase, it should not be a huge increase, no? Because the airlines, no, can absorb part of it, no. Part of it can be passed on to the passengers, no. So, but this is for the concessionaire to be able to also recover their investments, no. The airlines are already recovering from the pandemic. They are making money, no. So I think they can also share in
this airport development modernization program. Senator Grace Poe, who spoke at the summit, said she supports airport modernization projects. But she also urged Bautista to review the adjustments, as these could deter airlines from flying into the Philippines. A substantial increase in airport charges, which include landing, takeoff, and parking fees, are necessary to fund airport modernization and improve passenger experience. But perhaps this could be reviewed, as the increase in takeoff fees for both international and domestic carriers could possibly affect the airline's viability to operate flights to the Philippines. We may have beautiful beaches, but if it's very expensive to come here compared to other countries, like our other ASEAN neighbors, it might be difficult for us to continue competing. AirAsia Philippines said higher aviation charges imposed by airport authorities will likely influence ticket pricing. As of yet, the carrier is carefully evaluating the potential impact of the higher fees to its operations. Bautista said the DOTR continues to coordinate with the NNIC to find ways to curb the impact of the recent rate hikes, though the agency also appeals to the public to give the new concessionaire a chance to implement its plans to rehabilitate NAIA, which has long been delayed. For News 5, Gerard de la Peña, We Are One News. Now, here is a quick rundown of more stories on One News. Taal volcano erupted yesterday, spewing a volcanic plume some 2 kilometers into the sky. The Friado magmatic eruption lasted for 11 minutes. FIVOC says it was triggered by the interaction of magma and water from the crater. Taal remains on alert level 1. Typhoon Julian has re-entered the Philippine area of responsibility. It was last spotted 245 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. Despite its re-entry, Pag-asa said Julian is not expected to have direct effect over other parts of the country. Batanes and Ilocos Norte are now under a state of calamity. And the Migrant Workers Department assured it is prepared for a potential escalation of the conflict in Lebanon. A veteran labor attaché will be deployed to oversee the situation there. Nearly 2,000 people in Lebanon have been killed as tensions mount between the Iran-backed militant group Hezbollah and Israeli forces. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. And former Senator Antonio Trillanes IV has filed his candidacy for Caloocan City Mayor. And for details, we have Mobile Journal Francis Orso. Francis, sino ang kasama mag-file ni Senador Trillanes kanina? Yes, Lord, Denise, ito nga kanina, formal nang nag-file si dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang candidacy for the mayor position dito sa Caloocan City. Kasama niya kanina ang kanyang katandem sa pagka-vice mayor na si PJ Malonzo. Itong PJ Malonzo ay mula sa pamilya Malonzo na dakilang katunggaliri ng pamilya Malapitan na kasalukuyang namumuno bilang administrasyon dito sa lungsod ng Caloocan. At ito nga, inaabangan na natin yung magiging resulta sa darating na eleksyon dahil officially si dating Senador Trillanes ay magiging candidate na for mayor. Lord. Oo, okay. May nabanggit ba siya? Kasi, Francis, si Along Malapitan, tinanong ko hapon ang qualifications niya sa batang Caloocan talaga at yung apelido niya ay talagang political family diyan sa syudad na yan. Meron bang binanggit si Antonio Trillanes IV tungkol sa kung ano ang kanyang alas? Yes. Actually, Lord, may patutsada kanina si Antonio Trillanes nang humarap siya sa media. Alam mo, sinabi niya, napapanahon daw ang kanyang pagtakbo para linisin ang umano'y korupsyong nangyayari sa ilalim ng administrasyon ng Malapitan sa Caloocan. At sinasabi niya na dapat din daw tuldukan na yung political dynasty kasi nga kung makikita natin sa local context ng politics dito sa Caloocan, magdadalawang dekada na rin talagang namumuno at hawak ng mga Malapitan itong lungsod ng Caloocan. Kaya nga itong track record niya daw na paglaban sa korupsyon ay gagamitin niya para malinis ang lungsod ng Caloocan. Lord. Is he running independently o bahagi siya ng isang partido ba, Francis?
Yes, hindi siya tumatakbo ng independent dahil meron din siya kaalyado na sinusuportahan itong isang party list. Although medyo nawala tayo doon. Pero ayun, kasama niya rin kasi ilang mga political family sa Caloocan, kabilang na yung mga Malonzo at kabilang din sa kanyang slate. Yung mga ilang konsehal na sa ilalim ng kanyang alyansa ay tatakbo din sa pagkakonsehal dito sa distrito ng Caloocan City. So, ayun, Lord. Okay, maraming salamat sa report mo ang Mobile Journal, Francis Orsho. Now from Caloocan, let's head on over to Taguig. We have mobile journalist Kayla Macantan live on the ground. Kayla, sino na ang mga nakapag-file dyan ng COC? Denise, Pops Lord, magandang hapon. Sa araw na to, isa pa lang ang nakakapag-file. At yan ay isang independent na aspiring councilor. Simula nga noong unang araw, itong tumatakbong si ex-kong Arnel Serafica pa lang ang nakapaghahain dito sa pagka-alkalde at yung kanyang partido na Partido Federal. So sa ngayon, ngayon kasi nabali-balita na maghahain dapat si incumbent Mayor Lani Cayetano, pero anong oras na, mag-aalas na, wala pa rin tayong naririnig na tutuloy ba ngayong araw. Isa pang nababalita na pagpunta niya sa October 7 sa Lunes, pero mula kasi sa kampo ni Mayor Lani, wala pa talagang kumpirmasyon. Oo. Yung binanggit mong pangalan, si Arnel Serafica, naging candidate siya ng mayor noong 2019 na 2022 at dati siyang miyembro, naging kinatawan din ng Taguig Pateros sa 1st Congressional District, Kayla. Okay, potential na mga pangalan, si Lani Cayetano of course, incumbent, at si Sigfrido Tinga, yung dating mayor din ng Taguig at dati ring kongresista. Okay, nag-decline na raw noon na nag-anunsyo dati si Lino Cayetano, former mayor ng Taguig, na hindi na raw siya tatakbo. May nababalita ba dyan na maaaring magbago ang kanyang isip or is he running for another position ba? Pops Lord, nagkaroon siya ng announcement sa kanyang Facebook kahapon, at sinabi nga niya doon na all out yung kanyang suporta sa kanyang kipag kay Mayor Lani dito sa pagtakbo ulit sa office. At sinabi din niya na siya ay tatakbo bilang congressman naman sa unang distrito, Taguig Pateros, at nabanggit din niya yung kanyang mga goals at isa daw doon yung ma-unlock daw yung potential nitong unang distrito. At gusto din niya na maging maayos yung relasyon ng Taguig dito sa mga kalapit na syudad, kagaya ng Pasig, Makati, Parañaque. Pero yung, kasi nga, Pops Lord, na may mga bali-balita na nagkatampuhan daw sila ni Mayor Lani. Klinaro niya yon at sinabi niya na buo yung kanyang suporta kay Mayor Lani at pareho naman daw sila ng kanilang mga adhikain. Kaya suportahan sila ngayong darating na eleksyon. Yung nabanggit mo naman na Pops Lord, yung kay Tinga, may mga napagtanungan tayo at sinabi nila na malabo daw na tumakbo, pero kaya nila sinasabi na magiging mainit ang laban dito sa Taguig dahil suportado daw ng mga Tinga itong Serafica. Yun ang ating nababalitaan. Kaya sinasabi nila, although pangatlong beses na nga tatakbo itong si Arnel sa pagka-alkalde, mukhang mas magiging mainit daw ngayon ang laban. Pops Lord. Oo, isipin mo, mas mainit yan kung natuloy si Abby Binay sa na nababalita ng pagtakbo. Pero ito'y kauna-unang pagkakataon, Kayla, first general election, nakasama yung Embo Barangays. Very controversial, pero ngayon, bahagi na sa Taguig yung mga Embo Barangays sa part ng Makati dati. Ano ang magiging factor nito doon sa eleksyon? Pops Lord, kanina yung unang naghain sa pagkakonsehal, siya ay taga dito sa South Side. So isa sa barangay doon sa Sampo na nasa jurisdiction dati ng Makati. Ayon sa kanya, magwandang step daw yung makapasok sila o makilala din nila yung iba pang mga nakaupo dito sa Taguig. Kasi lahat naman daw sila, ang kagustuhan nila ay yung pag-usad nga nitong syudad at yung kumbaga maabot lahat. Kasi ang sinasabi nila baka daw maganda naman daw ang pamamalakad dito sa Taguig, pero baka daw kasi na-overlook yung mga maliliit na lugar at yung mga tao.
Kaya yun yung yun yung mga hinaing o sentimiento ng mga doon sa Embo Barangays. Hindi naman daw sila nahihirapan, Pops Lord, yung pag-adjust lang, yung sa botohan, hindi naman daw mahirap dahil yung mga impormasyon ay madaling nakakarating sa kanila at very aware sila, no, kasi nag-ikot tayo doon sa mga Embo Barangays at medyo malungkot lang sila konti kasi yung parang panghihinayang na ang tagal nilang nandoon sa Makati at ngayon dito na sa Taguig, wala naman daw silang magagawa, yun yung kanilang sinasabi. Pero yun lang, ang gusto lang talaga nila kung walang makaupo mula sa kanila kasi may ilan na tumatakbo, Pops Lord At ngayon na naaprubahan na yung pagboto nila ng konsehal at kongresista, yung gusto lang talaga nila yung benepisyo kagaya nung natatanggap nila noon at mabilis na proseso. At, Pops Lord. at kasama dyan, Kayla, huwag kakalimutan, wala silang Air Binay 7. Okay, on that note, maraming salamat sa update mo ang ating mobile journal, Kayla Makantan. Thank you, Kayla. Alright, nice. Hingit po kayo. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. October 3rd, 1995. In California, a verdict in the murder trial of ex-football player O.J. Simpson. The jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder. Simpson is found not guilty of killing his ex-wife Nicole and Ronald Goldman. 2 years later, a civil trial finds Simpson liable for the slayings, ordering him to pay millions of dollars to the victims' families. 1226. St. Francis of Assisi, the founder of the Franciscan order, dies. Known for his devotion to the poor, he is made a Catholic saint 2 years later. 1990. West and East Germany become one country again, reunifying after 45 years apart. That division lasted from the Nazi defeat in World War II through the fall of the Berlin Wall and the collapse of communism in Eastern Europe. 1951. Baseball's shot heard round the world in the deciding National League playoff game in New York. Bobby Thompson with the New York Giants hits a 3-run home run in the bottom of the 9th inning. The Giants beat the Brooklyn Dodgers and head for the World Series, losing to the New York Yankees. And 1955. Birth of two children's TV classics. Captain Kangaroo arrives on CBS. While the Mickey Mouse Club premieres on ABC. Today in History, October 3rd. Camille Bohannon, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes De Vera. So, nag-start na nung Monday ang TV5 series na Himala ni Nino. Kung hindi pa, may magpapaalala sa inyo. And here with us live is Don Chang, who will play the role of Budang. Welcome to Afternoon Delight, Don. Thank you. Welcome. Ako si Budang, Don Chang. Good afternoon, Denise and Lord. Una kong question. Okay. 21 tanong, 20. Okay. Ako na lang. 100. Hindi mo ba namiss sumayaw? Namimiss ko sumayaw, araw-araw. Namimiss ko talaga. Kaya nga pag sabi nila, may mall show, game! Madali ka kausapin sa ganun? Oo naman, madali. Ito lang bayad. Basta may backup dancers. Pero pag tanong, may singil. Yes, Labo ganoon naman, talaga. Mahirap ng buhay ngayon. Sharing. Okay, sige, balikan natin yung character mo, Budang. Curious din ako, yung Budang ba is short for anything? Ano ba yun? Nickname ko si Budang. Pero kasi mas bagay talaga yung si Budang kasi isa siyang ina, meron akong anak dito. Si Budang ay madiskarte sa buhay. Matalino yan. Pero sumbongera kay Madam Chona, which is si Tita Carmi Martin. Oo nga. Bakit mo sinumbong yung kainan, ilagege? Kung kumakanta naman sila, may problema ba ron? Loyal kasi ako kay Madam Chona. Loyal ako. Pag nagtrabaho kasi si Budang, lahat binibigay ni Budang. Talagang inaalagaan ko. Si Madam Chona ang boss ko. Kaya,
talagang lahat ng gusto ni Madam Chona. Go nang go. Go. Malaki magpasweldo si Madam Chona. Ay, doon tayo kay Madam Chona. Gusto niya gaabot ng malaki-laki. Doon tayo. Kaya May para opening ka ba? afford kung hindi magpabayad pag nagsasayaw kasi may ayuda ni Madam Chona. Ayun. Ang character ni Carmi Martin ay parang may pagka-Cruella de Vil, hindi mo maintindihan. Correct. Very loud. Yes. Literally, figuratively. Pati mga kulay ng mga suot. OA. Oo. Kaya, yun daw ay siya mismo ang Ay, yes. Siya formulate ang ng nagsosource. character. O, tsaka, pati yung mga accessories, siya talaga nag-iisip at nagsosource nun. Sabi ko, Tita Carm, sabi ko, sure ka ba? Hindi ka ba malulugi? Siyempre, di ba? Naghahanap buhay tayo. Sabi niya, hindi, kailangan, importante, okay lang. Okay lang sa kanya, importante, talagang ma-portray niya ng maayos yung character niya. To the point na, as in, kailangan ko ng ganito. Sabi niya sa akin, ako makikita niyo soon. Sabi niya, kailangan niya yung cocktail umbrella. Oh. Meron akong negosyo na food. So, na timing na meron kami nun, marami kami nun sa commissary namin. Tapos sabi niya, wala akong mahanap. Binigyan ko siya isang box. So, abangan nyo na may magkakaroon siya ng cocktail umbrella. Hindi ko alam kung Ito saan ba niya nilalagay gagamitin. sa mga... Drinks! Yes! Oo. O, bibigyan din kita. Ay, baka naman. Pero Don, you talked about your character Budang in relation to Miss Carmi Martin. Pero ano naman yung dynamics ng relasyon mo kay Nino? Okay. May anak ako dito, sa pangalan niya si Butchoy. Si Butchoy, isa sa mga best friends ni Nino. So yun ang namin ni Nino. Ang nagko-connect sa amin ni Nino ay si Butchoy, yung aking anak. So yun. Oo. Mga characters dito, sabi ng mga naunang bisita from the show din, may backstory lahat lagi at hindi lang siya parang simpleng cameo lamang. Yes. Laging may depth at may ugnayan pa rin. Oo. Gaano ito kaiba sa mga portray mo sa Wildflower at sa ang Probinsyano at iba pang mga shows? That's right. That's a very good question kasi first time ko mag-comedy. Kasi comedy, medyo may pagka-comedy talaga tong show na to. And usually ang mga roles ko kasi kung hindi ako kabet, pero lagi akong villain ha. So villain pa rin naman ako ngayon. Kontrabida pa rin naman ako. Pero kundi ako kabit, killer, secretary na may ganit. Basta laging ganon. Laging glamorosa. Dito, totally the other way around. No makeup, budang kalye, probinsyana, ganong levels. Kala ko nga, deaf-mute ka eh. Talaga? Kasi nung nagsusumbong ka doon kay Carmi, Oo, gusto niya yung... Correct. ganon. So, yun pala. So, de-glamorized na hindi very ikaw. And I love it. I love it. Tipid sa makeup. Tipid sa makeup. Tapos, I get to show a different side of me. Kasi sa totoo lang, sa bahay namin, parang ako yung komedyante. Oo. Pero sa TV, hindi ko napapakita yun eh. Iba yung, ewan ko, bakit iba yung napoportray sa akin sa TV. Pero sa totoong buhay, kahit sa work namin, sa business ko, medyo napapatawa ko yung mga staff ko. Kasi medyo komedyante talaga ako sa Yung staff mo, ikaw yung boss. Tatawa talaga sila. Diba? Obligado sila. Ang tawag nga sa akin, budang, ginagano na ako ng mga talaga? staff ko eh. Oo, sabi ko, ayos, tas nagpapakabudang na rin ako. Para light lang yung trabaho, di ba? Tawagin mo silang unemployed. Wag ganon! ganon. Wag naman! Joke lang po yun. Oo. Pero syempre gusto natin na mas makilala ka pa ng lahat ng kababayan natin. Baka gusto mong imbitahan ang lahat. Yes, of course. Mga kapatid, saan ba ako titingin? Dito, okay. Hello po mga kapatid. Nako, kayo po ay manood ng Ang Himala ni Nino. 11:15 po yan, bago mag-Eat Bulaga, Monday to Friday. Nais mo bang manawagan sa lahat ng mga dance shows na naghahanap ng choreographer? Dance shows talaga. Kaya lang libre. Baka naman... Ayoko, magpapabayad naman ako ng Ayan. konti. Pag... 20, kahit 20. 20, yung singil niya sa tanong. Oo. Pwede rin ba mag-promote ng business? Of course. Yes, please. If you... Ay, naku, dapat pala nagpadala ako ng cookies dito para matikman niyo ang cookie ko. Wala dalang cookies Kasi eh. Hopia. Hopia ang nandito. Magpapadala tayo ng cookies. We are opening our second branch sa Green Hills po, dyan sa San Juan. DC Delights. If you can follow also and order online, we're open every single day. So, DC Delights Bake Shop. Magpapadala ako ng cookies. Ayan. Palakpakan. Oo, thank you so much. Saan ang first branch ba?
Esmason sa Pasay. Ay, sosyal. Wala akong masasabi. Yun yung Doon lang sa entrance. So, konting social lang kami doon. Social pa Entrance din. lang. Basta may katiting na social pa rin kami dyan. Pagpasok mo naman, nakatingin ka sa Mamu. Diretso sa Mamu. Wow! Pwede. Hindi, palabas yung dessert. Alam niyo na, pag malapit ng mag-alas 3, oras na para sa I Saw the Signs. Ito na po ang I Saw the Signs Thursday Throwback Campaign Posters ng mga nakaraang eleksyon edition. Ito ang unang ipapakita. Hagilapin muna natin yung mga Okay. posters. Classic poster mula sa classic politiko. Gusto ko happy ka. Pero, may kasunod ba to? Hindi, yan yun. Ito yun. Oo. Hindi kasi may binigay akong mas classic pa na in real poster. Hindi, ito muna. Hindi ka pa ito buhay. muna. Okay. Ito muna. Next poster mula kay Mr. Bing na tumakbong kagawad. Ang slogan niya, ako ang haharap sa problema nyo, dyan kayo, sa likod ko. Ganon. Kaya ganyan yung posing niya sa photo. Kay Miss Bing na lang ako. Bing maayo. Okay, ito. Ang atin namang last photo for the day, tumakbo rin kagawad si Kuya Ver. Ang slogan niya, Ver is my name. 5 beses na ako natalo, pagbigyan niyo na ako. With 4 exclamation points. Para talagang damang-dama. Diba? Yan ang alam mo, kung ganyan siguro ibang matumatakbong senador, baka iboto ka pa. Madali ako kausap eh. Nakiusap no? Nakiusap naman siya. Mas okay na yung ganyan kasi lolokohin ka pa. Oo. Baka naman Ako na meron kung siyang ano-ano. magandang plataforma. Pagbigyan, ganon. Nako. Sana maging on the lookout kayo. Baka meron kayo natabi dyan. Nakuna na very mga interesting, nakakatawa na mga election campaign posters and other paraphernalia. Okay. Ang pinaka-witty, ang mga interesting, ipadala po sa Afternoon Delight. Paano? Email nyo lang po sa afternoondelighton@gmail.com. Oo, maaari nyong ilagay din sa isang sobre na may self-addressed stamped envelope. Kaso, matagal pa daw. Matagal pa snail mail, Ayusin daw muna yung City Hall, ay, yung post office. Okay, sige, abangan natin yan bukas. And yung mga bati po sa ating mga viewers, bawi po kami tomorrow. That will have to do it for us this Thursday, October 3. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Thank you, Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera. Have a delightful afternoon. Huli mo ba? Huli ng lahat.